Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Oo. Yung nasa baba. Oh, so, dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. Sa kabila ng mataas na bilang ng ilegal na droga na nakumpiska sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aminado ang Pangulo na hindi nila nabigyan ng atensyon ang paghabol sa mga street-level drug offenders. Base sa datos ng Philippine National Police, mahigit sa 43.8 billion ang ilegal na droga na nakumpiska ng pamahalaan mula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025. Malaki ang itinaas ng bilang kumpara sa 14.3 billion sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula July 1, 2016 hanggang May 17, 2019. Ayon sa Pangulo, mas natutukan kasi nila ang paghabol sa mga malalaking sindikato ng ilegal na droga. Kaya naman upang muling mapigilan ang pagkalat ng droga sa mga barangay, ipinag-utos ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ang mga drug pusher. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Ang pambansang pulisya agad na tumugon sa pamamagitan ng pagtiyak na tututukan na ngayon ang mga street-level drug addicts. Mananatili po ang paghabol natin sa mga malalaking mga drug lords at idadagdag po yung paghuli dito po sa mga small drug offenders po sa field natin na pangungunahan po ng ating pong bagong OIC na si General Campe po. Base sa kautusan ng ating Pangulo na hulihin din po yung mga small drug offenders po sa kalsada po. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights. Ito ay dahil may epekto aniya sa peace and order ng bansa ang pagkakaroon ng maraming adik sa lansangan. Lagi naman po nire-recognize natin na marami po tayong krimen na kung saan nire-report po ng ating mga commanders, especially ng mga chief of police. Especially po may mga pamilya po dyan na halimbawa na may nasakir na kung saan involved po yung paggamit sa ululong po sa illegal na droga, yung mga perpetrators natin ng mga incidents. So directly correlated po yung mga paggamit ng droga sa mga ilang insidente po na naitala po natin base na rin po sa report ng mga ating mga chief of police po sa baba. Kasama sa muling gagawin ng PNP ay ang pakikipag-ugnayan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC para sa listahan ng mga gumagamit at nagbibenta ng ilegal na droga sa mga barangay. Yung BADAC, ito po ay listahan na binibigay ng barangay na kung saan binabalidate po kasama po yung ating mga local police, yung listahan po ng mga drug pushers and users po sa barangay na kung saan ito po ay ibibigay naman ng ating po mga chief of police sa ating mga intelligence unit sa provincial police office, ibabalidate po nila. Gayunman, binigyang diin ng PNP na magiging bloodless ang muling paghabol ng mga pulis sa mga street-level drugs o small drug offenders. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.